Nakaraang linggo may nagchat sa akin. Sabi niya, "Sir, good day. Naalala mo pa ba ako? Ako yung galing sa tanker na second mate tapos nag-chipmate sa AHTS sa Persian Gulf. Mga 7 months lang yun. Ngayon, andito na ako nag-chipmate rin sa Norway sa offshore OSRB. Eto si Sir, dati ko na tong follower doon sa unang account ko. Nakarelate siya doon sa content na ginawa ko kung paano ako nag-start sa offshore. Sabi niya sa akin, tinanggap ko na lang po dito kahit mababa para magamit ko management license ko. Pagbaba, bala ko sana lumipat sa medyo malaki. So 3,000 lang ang offer sa kanya. Bilang second mate sa tanker tapos offer sa'yo 3,000 as chipmate, medyo okay lang kasi hindi nagkakalayo sa previous salary mo. Pero kung chipmate ka sa tanker tapos ganyan ang in-offer sa'yo, 3,000, so mapapaisip ka pa, manghihinayang ka sa sahod mo. Unless na lang kung gusto mong maiba yung operation o ibang type naman ng vessel na masakyan mo. So tinagaan niya lang yung 3,000 na sahod, so umabot siya ng 7 months. Dati nag-usap kami, sabi niya paabutin niya raw ng 9 months para medyo mababa na yung kontrata niya. Para sakali kung mag-apply siya sa ibang company, madali siya matanggap. So ayun na nga, natanggap na siya sa isang Norwegian company at maganda-ganda na rin yung sahod niya. Ito naman yung nakakatuwa. Nag-message naman sa kanya yung crewing niya sa tanker. Inoperan siya ng 8,100 as chipmate sa tanker. Siyempre, tatanggihan niya na. Pwera sa sahod, nakukompare niya na rin yung klase ng trabaho. Kaya nung kinamusta ko sa kanya ang trabaho, ito yung sabi niya sa akin. Maganda talaga sa offshore, sir. Walang gaanong papeles, sir. Ayahay lang, pakatok-katok lang at walang gaanong gagawin. Sa tanker, parang malalagas ang buhok mo sa dami na isipin mo, sir. Yung pangangatok, hindi naman talaga required na gawin ni chipmate yun. Balilibangan na lang niya yan pag nakatambay yung vessel. Saka sabi ko nga sa ibang mga content ko, so iba-iba tayong mga type ng vessel, iba-iba yung mga operation. So kahit nasa offshore ka na, may mga times talaga na may mga trabaho na mahirap. Pero hindi talaga madalas. Hindi tulad nung nasa bulk pa ako. Kaya nga nasishare ko yung mga ganito para masubukan nyo at makumpara. Pwede naman bumalik kayo sa company nyo pag hindi nyo nagustuhan. Saka na-appreciate ko yung nagbe-message sa akin kasi nasishare din nila kung ano yung experience nila. Ito pa yung sabi niya, mahirap doon, daming inspection. Tama sinabi mo sa vlog mo, sir. Mapapatanong ka kung kaya ba natin mag-survive. Kasi nung nasa bulk ako as third mate, nakikita ko talaga yung trabaho ni chipmate. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ito yung pinangarap ko na trabaho. Kung ganito man lang, babalik na lang ako sa cruise ship. Pero sinubukan ko muna sa offshore kahit tumambay ako ng mahaba. Kahit walang kasiguraduhan na matanggap, pero at least hindi sumuko. Saka pag nakuha mo na yung klase ng gusto mong trabaho, mas mag-e-enjoy ka at kalmadong desisyon kahit pagdating sa pamilya.